beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto na. Tignan ninyo. Eto, matandang Duterte nilalason na daw sa ICC. Oh, yung mga DDS na nandito. Baka hindi pa kayo nagla-like, no? Paalala ko lang. Sa mga hindi pa nagla-like na DDS, mag-like na kayo para bati-bati na tayo. Eto, eto, sabi ni May Kasiguran, no? 607 pa lang daw yung nagla-like. Oh, eto mga kababayan, pakinggan ninyo. Pati ICC, ginagawa na naman nila ng kwento. Pasok! Sa akin. Ito, kinuwento lang. Ito, Di ba kayo nakakapansin sa mga to? Puro kwento na lang. Puro sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Puro hearsay na lang yung sinasabi. Kahit man lang sana, resibo o video na nagsasalita yung source mo, sana pinapakita mo tulad ko. Pero yung puro na lang, may kakilala ko, may nagsabi, merong nagkwento, puro ganon. Paliniwalaan pa rin ng DDS to. Ganon, Pepe Malonzo. Di ba? Pakinggan ninyo. Etong, binibintang na naman na bagong naratibo na sinisiksik na naman sa mga utak ng mga bobo. Pakinggan, makinig. Ayan na. Kasi meron nagkwento sa akin. Ito, kinuwento lang naman. Ulitin ko ha, to be clear. Kinuwento sa akin to. At first, I didn't believe. Okay? Kasi that's who I am eh. Alam mo, ako po yung tipo ng taong hindi gullible, hindi basta-basta naniniwala. Pero Tangina, hindi daw naniniwala. Hindi po ako basta-basta naniniwala pero binabalita mo, tanga. Ganun na rin yun. Kapag kayong kwento na hindi mo pinaniniwalaan, sinabi mo dyan sa channel mo, katumbas nun, naniwala ka. Tama ba mga kababayan? Pero mo hindi mo pala pinaniniwalaan, pero binabalita mo yan. Diba? Sige tuloy. nung nakita ko tong interview ni si Ma'am Elizabeth at itong si VP Sara Duterte, para tuloy na confirm yung kinukwento sa akin. Di umano daw, para bagang may Puro ganun, di umano. Ingat na ingat ka na sa kaso. Dami mo ng kaso, di ba? naglalason kay Pangulong Duterte. Ayan na. Pakinggan ninyo. Magwawala na naman ang mga tanga, mga bobo, mga mangmang. Sigurado yung mga pailan-ilan. Huwag na kayong magtaka kung meron 3 na naman na nando doon sa EDSA Shrine na nagja-jack empoy habang nagkakarakrus iyang mga yan. Tandaan nyo mga kababayan ko sa balita na ito, hindi maiiwasan. Makikita nyo mga DDS, 3 nagkakarakrus na naman. Walay! Bata, pakinggan ninyo. Akin. Di umano daw, para bagang may naglalason kay Pangulong Duterte through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. And because Kita nyo mga kababayan, nilalason daw si Digong sa ICC? Anong klase na naman to na naimbento nyo? Sabi mo una, hindi mo pinaniniwalaan. Pero ang tanong, bakit mo binabalita yan? Kasi ako pag hindi ako naniniwala sa isang kwento, chismis at sabi-sabi, hindi ko yan ipagkakalat kahit gatiting lang. Dahil nga kayo patay gutom sa intriga para lang may pag-usapan na kawawa nga naman si Digong dahil si Digong butot balat na, isisingit nyo na yung bang kwento lang. Mga kababayan ko nakita nyo naman, pinakita ko na kung ano itsura ni Digong, di po ba? Mga kababayan? Alam nyo naman na siguro kung ano itsura ni Digong, di ba? Eto yan. Ganyan na po ang itsura ni Digong. Kaya ikaw, Mikey, titigan mo na tong idol mong ito. Kung nakikita mo, yan na. Oo, parang ganyan na yung inilalarawan ni Sara at nanay niyang si Elizabeth.
Ganyan na ang itsura. Oh, kina mga kababayan. Oo, isipin nyo maigi na. Huwag na kayong mahirapan. Oh, eto. Eto na mga kababayan ang itsura ng iniidolo nyo. Ayan. Kinakina, oh. Kaawaan nyo na lang. Wala na kayong magagawa kundi kaawaan. Isang matanda na mamamatay tao. Kita nyo, ganyan ang itsura ng kinakarma. Di ba? Oh. Grabe ka! Mas matindi ka, Ate Evangeline, parang 200 200 years old? Sobra ka naman. Oo. Parang hindi naman. Parang 199 lang. Ayan. Kaya daw nilalason, mga kababayan. Sabi ni Banat Bay, siguro kasi pinakita ko itsura ni Digong. Oo. Hindi ko naman sinabi na si Digong ito. Ang sinasabi ko, eto'y naglalarawan para hindi kayo mahirapan kaka-imagine kung ano itsura niyan. Yun! Di ba? Yun yung sinasabi ko. Hindi ko po sinasabing si Digong ito. Ang sinasabi ko, tignan nyo na lang yung larawan para hindi kayo mahirapan na mag-imagine kung anong itsura niyan sa personal. Dahil paliwanag ni Sarah, paliwanag ng asawa niyang una, abay butot balat na daw siya. Kung butot balat na siya, ang tanong ko naman, ganito ba itsura niyan? Grabe na. So yon mga kababayan, balikan na natin yung nilalason daw si Digong. Kwento sa akin. Di umano daw, para bagang may naglalason kay Pangulong Duterte through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. And because of parang may naglalason daw kay ano. Alam mo naman na paniniwalaan niya ng mga bobot mangmang. Pero ikaw, sige ka pa rin. Alam mo namang imposible yan. Imposibleng mangyari na lasunin si Digong. Tandaan nyo, sa loob ng kanyang ilang araw na doon, ilang buwan na doon, ilang buwan na si Digong doon, mga kababayan, kung nilalason yun, wala pang 1 linggo patay na yun. Diba? Wala nang 1 linggo patay na yun, mga kababayan ko. Kaya etong mga ito, eto talaga yung nakakapanira. Kaya nahihirapan si Digong na lahat ng kahilingan niya, imbis na mapagbigyan, na kahit papano mapagbigyan na ng pansamantalang kalayaan, dahil sa ka-fake newsan, netong mga ito, ang nangyayari mga kababayan, alam nyo? Hindi. Hindi na pagbibigyan. Bakit? Kasalanan ng mga yan. Kaya mga dides, kung ako sa inyo, eto awayin nyo. Sila yung nakakasira sa idol nyong si Digong. Diba? Sila ang nakakasira sa idol nyong si Digong. Tuloy. Ano ba yan? Mikey naman. Huwag mo nang iabante yung kabubuhan mo. Sa bagsak ekonomi, fastest economy nga tayo sa Southeast Asia. Hindi mo ba alam? Tayo ang #1 fastest economy dito sa Southeast Asia. Di mo ba alam yon? Para hindi ka na mahirapan pumunta kay Banat Bay, dito ka na lang lagi. Papakita ko yung mukha niyan. that bumagsak yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after from the beginning. Kasi naalala ko nun nung campaign, malakas siya. Nakakatatlo, 4 na sortie kami nun sa isang araw. 2016. Pero nung pagkatapos niya, talagang bumagsak yung katawan niya. Pagkatapos na hindi mo nililinaw, kita nyo pagkatapos niya na bumagsak yung katawan niya. Paano? Paano? Pagkatapos ng hindi mo nililinaw Pagkatapos ba ng mga rally-rally nyo, kaya bumagsak ang katawan nito? Mga kababayan ko, tandaan ninyo.
Sa Hong Kong pa lang at marami pang pagkakataon na may rally sila, tinutukuran na si Digong. Nandito pa lang sa Pilipinas, Elsa Cerdena, shout out, oo, nasa Pilipinas pa lang, ragi natin to sinasabi, si Digong tinutukuran na lang. Ang daming mga nakahawak sa kanyang bewang para hindi tumumba, dito sa likod, dito sa tagiliran, kailangan may nakatukod sa kanya. Wala kasi kayong awa doon sa matanda. Sa bagay, gustong-gusto naman namin yon. So, tuwing nakikita namin kung saan-saan nyo dinadalang mga rally nyo, itong matandang si Digong. Gustong-gusto namin yun. Pinagtatawanan nga namin kayo eh. Sa sobrang tanda na, mga kababayan, hindi na nga halos makalakad, bit-bit na siya, muntik pang malaglag sa hagdan. Tapos, ang nangyayari ngayon, gusto nyo ibintang sa ICC? Ganun ba yon? Ulitin ko lang, dito pa lang, sa mga rally nyo pa lang, si Digong, hirap na yan. Tama po ba mga kababayan ko? Tama, di ba? Sige, eto, tingnan nyo. Hirap na hirap magsinungaling ito eh. Ang laki ng after nung from the beginning. Kasi naalala ko nun nung campaign, malakas siya. Nakakatatlo, 4 na sortie kami nun sa isang araw, 2016. Pero nung pagkatapos niya, talagang bumagsak yung katawan niya. Again, wala po tayong tinutukoy na tao. This could be accidental or this could be intentional. We do not know. Kita nyo mga kababayan ko, alin ba talaga ang pinagbibintangan mo? Ang sinabi mo, na-away pa niya pero gusto niya sabihin mula nung nahuli. Oo, na-away niya. Magaling din si Banat Bay Na-away pa niya noong 2016. Pero ang pinag-uusapan, mga kababayan, yung pong paglalason daw sa ICC. Di po ba? Pero bigla niya niliko, naging 2016. Tandaan mo, Banat Bay. Oo, kahit anong liko mo rito, hindi mo maluloko yung mga tao. Hindi mo maluloko. Diba? Sabi ni Arnold Lopez dito, bakit ayaw nila tanungin ng doktor ni Digong? Oo nga, bakit? Sa dami ng pera na ninakaw nun, wala bang sariling doktor? Kita mo naman yung pamilya ni Digong. Halos lahat nandoon. Si Pulong, si Baste, yung asawang una, na nanay ni Sara at ni Bastit ni Pulong. Si Sara mismo, pati asawa ni Sara. Kulang na lang mga kababayan. Buong angkan nila, dalin nila. Di po ba? Alam niyo po ba kung gaano karami yon? At gaano kalaking gastos yon? Napakalaki nun, mga kababayan. Malaki! So ngayon binibintang nyo sa ICC. Kung bakit nangayayat, bakit halos mamatay na si Digong. Para kasing sinasabi ni Banat Bay, malapit na talagang mamatay si Digong. Kasi nilalason daw sa ICC, inahalo daw sa mga gamot na pinaiinom. Hindi ng isip din ng ilong neto, no? Ang talas din ng malaking butas na pang-amoy neto, no? Biruin mo, nakasinghot ka ng issue para ipakain sa mga bobo. Hindi, mga kababayan, matindi. So, mga kababayan ko, grabe, nabawi ko yata yung yung live natin ng para kanina. Abay, sinama ko na, yung oras natin, pang 2 content na to. Kaya mga kababayan ko, hanggang dito na lamang, bukas talakayin natin to. Grabe to. Matindi, mga kababayan. Risa Hontiveros. Anong nangyari? Pasok! Ngayong Pandali. Toto. naman po ako ng kaso dito sa Eto, mga kababayan ko, tatalakayin natin to bukas. At yung kuryente pa pala. Mga kababayan, bukas na lang, bukas na lang yung kuryente. Yung nangako ng libreng kuryente, mukhang na kuryente. Bukas yun, tirahin natin yun. Eto naman, mga kababayan, pakinggan ninyo. Bukas din na tatalakayin to, Bukas din natin tatalakayin, Ngayong umaga,
Naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice. Oh. Kaso po, isa laban kay Michael Maurilio at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Patay! 6 na vlogger sa DOJ. Nagsampa na si Risa. O, yan ha. Mga kababayan, binugbog na ni Risa yung mga vloggers na tatanga-tanga. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng Alam mo naman ganyan ang style nila. Oh, kasama ba si Libayan dyan? Nagtatanong lang ako, Tony, kadwada ka, nga nakaswan. Damag lang. Ano? Ha? Nakaswan da ka mag? Ha? Ha? Nairamang ka? Nairamang nga tama. Ni ko, ni Libayan. Damdamagal lang Libayan. Ha? Nairamang ka? Baka iraman na ka ni Manang Risa. Oh, agparintumang ka. Oh, agpakaasi ka. Oh, agpakawang ka. Di ba mga kababayan, oh? Eto na. Agpakawang ka man. No, baka madamdamak. Ha? Baka madamdamak ko, ha? Inraman na ka Risa. Oh, indimanda na ka. Inkadwa na ka. Dagiti vlogger nga. Kapadam nga. Tangaw-tangaw. Oh, eto na. Oh. mga taong tumutulong sa kanila. Pero ibahin niyo ako. Ah. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Patay kayo! Sabi ni Risa, oh, ibahin nyo ko. Pero mga kababayan ko, abangan natin yan bukas, ha? At isa pa, oo, si Atty. Claire, bumanat na naman, oh. Ito. Lahat inamin pero now gusto magpa-release sa ICC. Oh. Tapos hindi, ito Sipin natin. Si Atty. Harry Roque ayaw umuwi sa Pilipinas kasi wala daw hustisya dito. Di ba? Sabi niya, Pero gusto niya pa uwi si dating Pangulong Duterte dito kasi dito daw dapat bigyan ng hustisya. Di ba? Di ba conflict yun? Oo, lagi nga namin sinasabi yan, attorney, di ba? Elena Capistrano, Rowena Pasioco. Di ba sinasabi ko sa inyo, si Roque gusto niya pa uwiin si Digong. Para daw dahil namang gumagana daw ang hustisya. Pero si Roque ayaw niyang umuwi. Di ba ilang beses na natin kinontent yan? Pero bukas bibigyan natin ng magandang reaksyon ito. Mga kababayan ko. So, paano yan? Mga kababayan, hanggang dito na lang. Abangan nyo na lang bukas ang ating masayang live. Na panibagong reaksyon, panibagong katatawanan, panibagong kasiyahan. Alas 8 po ng umaga, mga kababayan. Ang ating live bukas. Ano po? Muli, mga kababayan ko, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Melay, Bright, Win, Norilyn, Nelda Galvez, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating. Opo, Francel, Leia, Patricio, opo, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli, ang inyong lingkod, Mike Cervera po, nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat, mga kababayan ko. Thank you. Our beloved Boss Mike Cervera.